fill our hearts with love. Tayo po ay nagbabalik sa ating programang #blessing. Kanina po pinag-uusapan po natin, Bishop, yung pagkakaiba ng mga generations, yung mga Gen Xers o mga Millennials. So siguro maganda ding malaman sa ating mga kabataan na kasama natin ngayon kung ano ba ang concept nila ng sacrifice, yung paghahanda nitong panahon ng Adbyento, lalong-lalo na nasa pang-apat na tayo ng linggo ng Adbyento. Paano ba ninyo pinaghahandaan ito? Yan, no? Kasi sabi nga natin, ito'y hindi dapat madali lahat di ba? No? Kanina, ang ganda ng ating sharing, no? So, siguro magandang tignan, no? Itong pagdating ng Panginoon ngayon, no? Sa inyo bilang kabataan, no? Ano pa ang masasabi niyo tungkol sa paghahanda niyo na may sakripisyo? No? Ako naman po, Father, kasi po, parang pwede pong dito yung pagiging bukas palad po. It's already a sign of sacrifice kasi po, you're giving something to someone na you're not expecting something Yun, in maganda, return. no? Hindi, wala kang inaasahan. Yes Oo. po. Parang mas maganda po yun kasi bukas sa puso mo yung pagbibigay sa kapwa mo. Kasi minsan tayo gusto natin pakabig no? May bibigay, give, may take din. Opo. No? Tapos ito yung maganda yung sinabi mo, without expecting anything in return. Yes, no? po. Okay. Ikaw naman, no? Okay. Yung yung pagpapatawad po natin. Aba, maganda. Kasi oo. po, yung iba po sa atin, alam naman po natin na nahihirapan po tayo magpatawad sa iba. Pero since coming Christmas naman po, bakit hindi natin magawang patawarin yung mga taong nagkakasala sa atin? Hindi madali yun, di ba? Oo, Oh, no? Tayong lahat dumaan na dyan, nasaktan, no? May nakaaway, merong hindi kinikibo, no? Pero siguro ngayong Pasko o kaya sa panahon ng Pasko, kung hindi man araw ng Pasko, baka hamon sa atin kung meron tayong hindi kasundo sa pamilya o community, no? Kaibigan, nakaaway, no? Magpatawad. Mahirap magpatawad, no? Pero sakripisyo yun. No? Nakakatuwang marinig, Bishop, na sa ating mga kabataan ang galing the concept of generosity and sacrifice para sa kanila, malalim talaga. Oo. Yung giving without expecting anything in return and also focusing on forgiveness and reconciliation sa panahon ng Pasko. Yung napakagandang mensahe talaga ng tunay na ibig sabihin ng Pasko. Yan. Alam mo, Father Angelo, no, Aubrey, tsaka Kate, siguro ito yung talagang magandang ibahagi natin, no, lalong-lalo na sa ilang pang mga kabataan. Yung mga matatanda, dumaan yan sa maraming sakripisyo. No? Mga magulang natin, no? Naalala ko nung batang pari ako pag uuwi ako, nakakausap ko pa yung lola ko na nabubuhay pa. Sinayl na ang palaging kwento tungkol sa World War II. No? Pero palaging kwento niya yung mga naranasan niya nung World War II, panahon ng Hapon, mahirap. No? Nakikita niya yung mga pinapatay, no? Tsaka yung mga sabi, sinuson, hindi ko naman maintindihan yun. Nung ko lang naintindihan, bakit yung mga matatanda, no? Yung sinasabi sa English, yung resilience, no? Dapat matutunan ng kabataan yun Kasi sa panahon ngayon, gusto madali lahat, no? Makuha sa madali, no? Pero noong sinauna, panahon ng ating mga lola, lolo, mga magulang natin, nasanay sila sa hirap, alam nila, no? Kung ano dapat ang sakripisyo. Dapat sa panahon ngayon, mga kabataan natin sa pag-aaral, no? O sa pagtatrabaho sa bahay, no? Dapat yan ay talagang hamon na tugunan, no? O ito yata dapat ang values na dapat ibinabalik na natin ulit sa mga kabataan. Kasi nga, yung generation na nga natin ngayon, yung tinatawag na mga millennials. Parang pardon the term, pero yun nga ang sinasabi nila, nasa survey daw the millennials are entitled, walang pasensya, gustong madali lang lahat makuha, lahat instant. So siguro yung concept of preparation at the time of Advent at yung sakripisyo, lalong-lalo na sa mga simbang gabi, magandang matutunan uli ng ating mga kabataan upang makita talaga ang tunay na halaga ng panahon na ito para sa atin. So, Father Angelo, naalala ko pa, no, isa na lang,
yan ang sinasabi sa mundo ngayon, yung kay Sigmund Freud, pleasure principle. Di ba? Kaya, puro pleasure eh. Hindi naman pwedeng ganun eh. No? Kasi, ang buhay ay hindi madali. Sabi nga ni Scott Peck, life is difficult. Matuto tayong harapin ang mga pagsubok sa buhay. At kung hinaharap natin ng bukas palad, no? Tayo ay, sabi nga, nakatono sa ginawa ng ating Mesiyas, no? Na nag-alay ng kanyang buhay ng malaking sakripisyo para sa ating lahat. Tama po talaga yan, Bishop. Ako man, kahit papano, hindi naman ako kasama sa mga millennials, pero unti-unti akong na-impluwensyahan minsan sa ganitong mentality, yung concept of pleasure lang, yung comfort at lahat ng ganung bagay. So, magandang na ibabalik yung concept of sacrifice, ika nga. At maganda din na ipasok doon sa paghahanda yung tunay na pagninilay sa panahong ito. Sabi nga ni Socrates, di ko ba? Siya ba yung nagsabi noon, an unexamined life is not worth living. O, tama, no? Sinabi mo, hindi ka kasama sa millennials. Mukha kang batang-bata. Di ba? No? Nagpapanggap lang. Anyway, tayo po'y mapalad, no? Dahil sabi nga po, ang ganda ng ating talakayan, no? Tayo po ay magbabalik sa ating palatuntunang #blessings.